Mga kwento ni Felmo. Isang matagumpay at mapagpalang araw, Sir Seth. Ako po si Micah. Ang ibabahagi kong kwento ay personal kong karanasan. Nangyari ito noong taong 1999 sa Palunpon. Nabuntis ako ng isang lalaking nagpaasa sa akin. Hindi ako pinanagutan. Galit na galit yung mga magulang ko. Saksakan daw ako ng landinon. Wala daw sa angkan namin ang gumawa ng nagawa ko. Ako lang, at nakakahiya daw ito. Hindi ako kumikibo. Kung kikibo, mas lalo lang lalala lahat eh. Baka gulpin pa ako ng tatay ko na kasalukuyang nagwawala sa bahay noon. Hindi ako naglalabas ng tirahan namin noon. Nasa silid lamang ako at laging nakamukmok. Hanggang sa kalaunan ay natanggap na rin ng mga magulang ko ang lahat. Lalo na nang lumaki ng bagya ang tiyan ko. Aminin kong maski ako ay nagsisi din pero para saan pa, di ba? Huli na. Pinaaral ako ng kolehiyo sa may Ormoc pero wala. Natisod yung mga pangarap ko sa simpleng paasa ng isang lalaki na hindi naman ako pinanagutan. Dinadalaw ako ng mga pinsan ko, mga kaibigan. Pinapagaan nilang loob ko. Ang mga magulang ko naman ay sinasabihan akong matapos makapanganak ay mag-aaral ulit ako at sila na ang bahala. Noong lumaki ang tiyan ko at kung hindi ako nagkakamali noon ay nasa 6 na buwan na. May mga nangyari. Sa tuwing gabi sa eksaktong 10:00 ay hindi ako napapakali. Pinagpapawisan ako ng malamig at ang lakas ng pagkabog ng dibdib ko. Kasabay naman noon ang kung anong kabag sa tiyan ko gawa ng lumalagotok ang tiyan ko noon. Hinayaan ko lang dahil nga sa inaakalang dahil lamang ito sa pagdadalang tao. Hindi ko sinabi sa mga magulang ko. Ultimong sa doktor na sumusuri sa akin noon. Isang hapon, merong dumating na matandang babae. Kumadrona sa amin. Si Aling Aurora. Nagtataka ako kung bakit may kumadrona sa doktor naman ako manganganak. Ayon sa nanay Bea ko ay ipapahilot daw ang tiyan ko para maisaayos ang posisyon ng bata. Para tumubo ito ng nasa maayos na kalagayan. Natural na daw sa mga buntis sa magpahilot. Naroroon pa sila sa beranda, nag-uusap. May inihahanda itong kumadrona. Ako noon ay nasa silid lang. Natatanaw ko naman sila sa beranda. Inihahanda ko ng sarili ko. Hindi naman iba sa akin yung hilot-hilot na yun eh. Pero nagulat lang ako gawa ng sapat na sa akin ang konsulta sa doktor. Kumbaga, kampante na ako doon. Konting detalye lamang po na ang bahay namin ay malaki. Bungalow na malapad at tipikal na katulad ng iba. May beranda din yon. Nakabukod nga lang ang kusina. Extension ito at yun lang parting yon ng hindi semento. 3 po ang silid sa loob. Isa sa kapatid kong lalaki at isa naman sa mga magulang ko. Ang kapatid kong lalaki ay napakatahimik pero kung magsalita, may punto. Hindi basta-basta mababara kasi nga matalino. Ilang sandali lang, tinawag ako ng nanay Bea. Ang sabi nito ay sa sala daw. Humiga ako sa may sopa. Sumunod naman ako. Nakapang ibaba lang ako sa mga sandaling ito. Walang takipang pang itaas ko. Humiga ako noon, tumabi sa akin si Aling Aurora. Tinitigan ako nito. Napakunot ang mukha ko kasi nga habang nakatitig ito sa akin para bang dahan-dahang nagugulat. Yung unti-unting dumidilat yung mga mata niya. Tinakpan pa nito ang kamay sa bibig. Kako, bakit? Tumingin ito sa nanay ko habang naroroon sa kusina. Naghahanda kasi ito ng merienda. Iha, inaaswang ka.
Wala ka bang alam dito? Wala ka bang nararamdamang kakaiba sa katawan mo? Inaaswang ka. Maring Bea, itong si Mika may nangyari sa kanya. Inaaswang. Ano, inaaswang? Paano mo naman nalaman? Nakakagulat naman yan, Aurora. Iha, hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. May kakaiba ba sa katawan mo tuwing gabi? O kahit sa anumang oras? May nararamdaman ka mang hindi pangkaraniwan? Nung una, akala ko wala ako. Pero naalala ko na kapag mag-aalas 10 na ng gabi, hindi ako napapanatag. Pinagpapawisan ako ng malamig. Yung tiyan ko ay lumalagotok. Parang gumagalaw ang bata. Hindi kaagad nagsalita itong komadrona. Sinuri ako sa tenga, sa mata, sa bibig at sa leeg, maging sa talampakan at palad. Tapos ay doon naman nawatawi ang mga kataga na inaaswang talaga ako nun. Huwag daw hayaan ito. May payo si Aling Aurora na sa tuwing gabi umano ay magtabi ako ng uling. Uling na galing sa may abuhan. Basain ko daw ng lana ito na ibibigay niya. Hindi daw maaamoy ng aswang ang samyo ng sanggol. Hinilot ako pero nababagabag talaga ako nun. May parte sa akin na hindi naniniwala. Pero may nagtutulak na pagkatiwalaan ko si Aling Aurora. Mabuti na lang at malakas ang kapit ng bata sa tiyan. Kung hindi pa, malamang ay matagal na itong nalaglag. Babalik ako dito matapos ng ilang araw, ha? O obserbahan ko itong anak mo, Bea. Nagtanong si nanay kung makikita bang aswang kapag naririyan sa labas. Tumango ang ginang at sinabing makikita ito kung malapit. Pero may aswang umano na magaling magtago. May pagkamangkukulam ang iba. Kahit anong hanap ay hindi ito makikita. Maski paramdam ang presensya ng aswang, hindi ito masisilayan ng tao. Sana ay hindi na lamang daw ganon kasi mahirap na klaseng aswang umano yon. Delikado at pwedeng pumasok ng bahay na hindi man lang namin namamalayan. Pagkarating ni Tatay Silio at Kuya Idan, sinabi kaagad ni nanay ang nangyari sa akin. Siyempre naalarma din sila. Kaagad na mungkahi ni tatay sa kapatid ko na magsalitan daw sila sa pagbabantay sa labas nun. Nagreklamo si Kuya. Bakit daw sa labas? Pwede naman daw sa loob. Magbabantay lang din naman eh. Mas maganda kung pati ang bantay ay nasa ligtas na kalagayan. Malay ba daw namin kung mananakit ang aswang na ito? Sumang-ayon naman si tatay. Inihanda noon ang kanyang itak tapos may baril din ito. Di bomba. Yung parko pellets yung bala. Basta pwede ding karga ng balang 22. Mas lalo akong hindi mapakali sa gabi kasi nga ang pamilya ko nakabantay sa akin. Maya't maya ang tanong kong kamusta ako. Sinabi ko naman na ayos lang. Hanggang sa ito na naman. Nagsisimula na naman akong manglamig. Pinagpapawisan ako ng malamig nun. Kaagad kong sinabi ito sa nanay ko. Siya naman kasi ang tumabi sa akin noon sa may silid ko. Habang sina tatay at kuya ay nasa sala. Natutulog si tatay at sa mga puntong yon, si kuya ang nakabantay. Eksaktong 10:00 ng gabi ito na walang pinag-iba sa gabi-gabing nangyari sa akin. Ginising ni Nanay Bea si Tatay Silio. Napapabalikwas ito at bumunot kaagad ng itak na animoy na alimpungatan. Uy sos, dahan-dahan naman sa itak. Ang sabi ko, may kakaibang nararamdaman si Mika. Baka naririyan na yung hayop na yan sa labas. Hindi nagsalita si tatay. Walang ano-ano'y sumilip sila sa bintana. Abot langit ang kaba ko noon. Si kuya ay nagmumura. Hinahanap ang aswang. Pero wala naman. May ilaw pero wala naman silang nakikita kaya lumabas si tatay. Sumunod naman si kuya sa kanya. Si nanay ay nakayakap sa akin. Bumalik sila kuya na walang nakita. Ginalugad nila ang lugar pero wala umano.
ultimo sa itaas ng mga puno ay sinipat nila nun. Medyo kumalma ako dahil nawala yung pagkabalisa ko nun. Yung tipong may kakaiba sa katawan ko pero hindi na ako doon sa silid pinatulog. Sabi naman ni nanay ay nakalimutan ko daw na maglagay ng uling. Baka makatulong yon. Doon ko na naalala ang sinabi ni Aling Aurora. Hindi ko ginagawa kasi nga medyo nagdududa ako. Gaya ng sinabi ko ay may parte talaga sa akin na hindi naniniwala. Pero naniniwala naman ako sa hilot. Doon ako sa sala. Katabi ko ang nanay. Sila kuya ay naroroon din at dalawa sila ni tatay na gising. Bali hindi na sila nagsalitan. Sabay-sabay na sila nun. Madaling araw na. Natatandaan ko yung oras. 2:00. Umalinsangan na parabang mainit ang panahon. Biro mo, nakakumot ako gawa ng malamig pero nakagisnan kong mainit at pinagpapawisan ako. Kahit si nanay ay pinagpapawisan nun. Pinapaypayan nga ako nito eh. Sila tatay ay naroroon sa may kusina, nangangape. Inakala ko na talaga na baka nagsiga sila sa may abuhan kaya ganon. Nang walang ano-ano, biglang bumaho. Napakabaho na nakakasulasok pa. Masakit sa ilong. Napapasuka ako nun. At ang hirap huminga. Maya-maya lang ay nakakarinig ako ng tila agos ng tubig. Yung tipong gripo na bukas. Sabi ko sa nanay, wala namang gripo. Malayo ang poso pero bakit parang may tubig? Naririnig na ba din ito? Tumango ang nanay at sabi kanina pa niya naririnig. Lumakas na ito ngayon. Na ano kaya yon? Hanggang sa ganoon na lamang ang paninigas ng katawan ko, Sir Seth. Nang may nakita akong nilalang na nakapatong doon sa may sagbayan ng bubong. Yung kahoy ba na nagsisilbing tulay sa bawat kanto ng bahay? Naroroon. Nakasilip sa akin. Hindi matamaan ng liwanag dahil nasa itaas mismo ito ng pinaglagyan ng ilaw. Walang kisame ang bahay namin eh. Dahan-dahan kong tinuro kay nanay yon. Pagkabaling naman ng nanay ko doon ng tingin ay sumigaw si nanay at sinabi ngang merong aswang. Dali-dali sila tatay at kuya Idan patungo sa sala. Pero ang bilis ng nilalang, para itong anino na mabilis gumapang sa malaking kahoy at doon sa may biranda lumusot. Tinungo nila yon pero walang naabutan. Nagmumura ang tatay. Nakapasok na pala ang nilalang sa loob ng bahay. Kaya pala napakabaho kanina pa at maalinsangan. Hindi ko lubos mapagtanto na gano'n ang aswang. Na may abilidad itong napakahirap paniwalaan. Ang bilis eh. Naroroon pa rin ang samyu niya pero unti-unting nawawala ang init at alinsangan nun. Dali-daling nagtungo si tatay sa kilalang albularyo. Malapit lang. Kapitbahay lang ito ni Aling Aurora. Kapatid ito ni Aling Aurora na pangalanan na lamang nating Mang Philip. Dumating naman kaagad yon. Kasama pa si Aling Aurora. May kung anong pinaggagawa sila na hindi ko matukoy. Basta't nagmumuni-muni itong si Mang Philip. Ang sabi ay nasa paligid lang umano ang nilalang. Si Aling Aurora ay nasa tabi ko. Pinapahira niya ng lana ang tiyan ko. Tapos hindi ako nakaligtas sa sermon niya. Bakit daw kasi hindi sinunod ang mga sinasabi niya? Pangontra daw yon. Hindi sana mangyari ito kung ginawa daw namin. Ang alin ba, Aurora? May pinayo ka ba sa kanila? Sabat ni Mang Philip. Iyong uling. Sinabihan ko na sila na magtabi ng uling dito sa buntis at lagyan ng lana. Hindi ginawa. Ay nako, anumang mga pinapagawa sa inyo ay sundin nyo na lang ha. Yun ang ikabubuti. Mukhang komplikado kasi parang katatawanan eh pero maniwala kayo. Mabisa yun sa aswang. Ay hanggang umaga ako dito. Babantayin ko pero bukas na gabi maglagay na kayo ng uling ha. Mungkahin ni Mang Philip nun. Hindi na ako nakabalik pa sa pagtulog.
Sobrang natakot talaga ako. Hindi mawala-wala sa isip ko yung nakita ko. Ang ipinagtataka ko lang marami namang nagbuntis sa lugar pero bakit ako pa ang ginambalan ng husto? Na para bang balak talagang kunin ang bata sa tiyan ko. Kinabukasan, walang ibang pinagkakaabalahan ng pamilya namin kundi ang maglagay ng sangkatutak na pangontra. Asin, bawang, panyawan, buhangin na may abo at marami pa. Kumalat na rin ang balita sa mga kapitbahay. Kabi-kabilang usapan. May mga bumisita pa nga. Mga kaanak lang at sako-sakong katanungan na bumungad. Si nanay ang sumasagot. Wala naman kasi akong gana nun. Ultimong pagkain nga ayaw kong kumain eh. Naglugaw na lang si nanay tapos yun na yung naging panglaman ng tiyan ko. Kasi nga isinusuka ko yung ibang pagkain nun. Ultimong gatas sinusuka ko eh. Siguro sa tindi pa rin ng nervyos na hanggang sa mga sandaling yan nakakapit sa akin. May mga nagmamarunong na kesyo yung nakapasok umano ng bahay ang aswang. Malamang ay wala nang silbi ang mga pangontra. Maliban na lang kapag naunahan ito. May nagsabi din na baka kapitbahay lang ang aswang. Nagduduruan at nagbibintangan pa. Lalo na mga weirdong tao na pinagkakamalan nila nun. Basta magulo talaga eh. Pagsapit ng gabi, wala nang tao sa labas. Buong nayon yun. Walang gumagala. Yung mga tindahan maagang nagsara. Natakot talaga sila. Si nanay na lamang ang naghanda ng mga uling. Mga maliliit na tipak na nilagay naman sa sartin o yung pinggan na matibay. Nilagay yun sa tabi ko tapos binuhusan ng lana. Nagtaka ako gawa ng itong lana ay karaniwang amoy lang naman yun pero noong malagay na sa uling, parang tumapang. Yung tipong parang amoy nakakalason. Hinayaan ko lang at baka chemical reaction ito. Umuusok pa yon. Ganun pa rin. Bantay sarado ako. Nag-abiso lang noon si Mang Philip na puntahan siya kapag may nangyari na naman. Naawa ako kay kuya. Tahimik at suplado ito sa akin pero dama ko ang pagmamalasakit niya. Lagi pa nga nung sinasabi na kapag bumalik yung aswang yayariin niya talaga. Sa kabutihang palad ay para bang gumana ang mga pangontra gawa lang walang gumambala. Hindi na ako nakaranas ng kung anong kakaiba sa katawan. Mga 1 linggo din yon tapos nagbalik na sa trabaho si tatay. May negosyo kasi kami. Naiwanan niya ng saglit yan para pagtuunan lang talaga ako ng pansin. Ako, unti-unti na rin gumagaan ang pakiramdam ko. Si nanay iniiwan na ako nito sa bahay. Saglit lang. Si kuya gumagala at sa tingin ko kampante na rin yon. Hanggang sa biglang bumisita itong lalaki na nakapangbuntis sa akin. Ako ang unang nakakita. Naroroon lamang ito sa labas ng bakuran at nakatanaw sa bahay. Sinabi ko ito kay kuya. Naroroon kasi si kuya. Aalis ito pero nagkataong naroroon pa siya. Kako, yung nakapagbuntis sa akin naroroon sa labas ng bakuran. Para bang sinapian ng kung anong diablo itong kapatid ko. Kumuha ng itak. Nagtanong kung nasaan. Tinuro ito. Pero wala na doon ang nakapagbuntis sa akin nun. Kako, dalian ni Kuya Idan kasi nga baka umalis. Mabilis na tumakbo ang kapatid ko at tinungo ang direksyon kung saan nakatayo ang lalaki. Pangalanan na lamang natin itong Arim. Sumisigaw pa si Kuya. May dinuduro ng itak. Ako naman ay hindi na nakaatim kaya sinundan ko siya noon. Pagkarating ko sa tabi niya, nakita ko si Arim na nasa unahan. Nakatayo sa gilid ng isang puno. Nakatitig sa amin. Tinawag ko kako bumalik siya. Hinawat ko ang kapatid ko noon baka kasi panagutan na ako nito. Sabi ko mag-usap kami at walang mangyayari sa kanya. Naglabasan yung mga kapitbahay na para mga bubuyog na binato yung bahay tapos nagsipulasan Dumungaw sa kanika nilang bakuran. Pero wala. Naglaho si Arem.
Napansin ko lang na kumabig sa may puno pero sa isang iglap. Bigla na lang nawala. Nagkatitigan kami noon ni Kuya Idan. Kung hindi ako nagkakamali ay malaking puno ng ipil yun pero wala namang ibang nakasunod. Pero nawala at hindi na tumagos pa sa kabilang parte. Naloko na. Baka aswang yun na nagpanggap lang na siyang nakadisgrasya sa'yo Sabi ni Kuya. Tara na, bumalik na tayo sa loob. Hindi ako aalis, babantayan kita. Mukhang bumalik yung aswang Yung kapitbahay sumunod sa amin. Nagtatanong kung bakit daw nagsisisigaw. Pero sinita ito ni Kuya. Pinandilatan pa ng mga mata. Ultimong yung kaanak namin, pinandilatan niya Ang lulupit talaga ng mga taong tambay na walang ibang ginawa kundi yung makiosyoso. Kung sa bagay, natural lang naman yun sa probinsya. Si nanay nang dumating ay sinabihan namin sa nangyari. Ikinonsulta kay Mang Philip ito. Nakita ko si Mang Philip, naroroon sa may bakuran. Tapos ay pumasok ito ng bahay at sinabing hanggang doon lamang ang aswang. Nabalot ng pangontrang paligid namin. Huwag daw mag-alala. Kung maaari ay hayaan lang. Wala naman daw yung magagawa. Pero kapag naaktuhan na nasa malapit ay dakpin. Magagawa naman daw yun basta may sapat na tapang lang. Maliban na lang syempre sa gabi. Nagbalik ang takot ko pero hindi na ganun kalala kasi nga nagtitiwala na ako ngayon sa mga pangontra. Marami pang araw ang lumipas ay naisipan ko noong magsimba pagkatapos magpagdoktor. Kasama ko si Kuya. Siya ang nakatalaga sa akin palagi. Yun naman din kasi ang utos ng tatay sa kanya. Ang sabi ko kay Kuya, magsisimba ako kahit sa huling misa. Uwi ka naman nun, late na. Dahil hindi pa daw dumadating ang doktor. Nasa Ormoc kami sa mga puntong ito. Araw ng linggo. Sabi ko naman na may misa pa sa tanghali. Pero namura ako ng kapatid ko nang wala sa oras. Ang misa daw ng tanghali ay kadalasan misa sa patay. O sabi ko kahit magsindi na lang ako ng kandila. Yun lang basta makadalaw sa simbahan. Ayun, napapayag ko ang kapatid ko. Tanghali na natapos ang pagsuri sa akin. Hindi lang din naman ako ang buntis doon. Marami. Tapos araw ng linggo yung pagsuri ng doktor. Naglaan lang ito ng ilang oras para lang sa mga buntis. Mabait kasi na doktor yon, napakasipag. Naglalaan ng oras kahit linggo. Dumiretso kagad kami sa may simbahan. Tanyag ang simbahang ito. Inantay ako ni Kuya sa labas at sabi niya doon lamang daw siya. Naninigarilyo yon. Nasa may groto lang naman ako noon. Nang natapos na ako sa pagsindi ay kaagad akong lumabas. Pero ang bumungad sa akin ay ang kapatid ko. Kaharap si Arem. Nagkakatitigan silang dalawa. Ilang distansya lang. Nasa may 3 dipang layo. Kala ko pa nga susunggaban ng kapatid ko kaya naman inunahan ko na. Lumapit ako at tinawakan ko ang kamay. Hanggang sa nagsalita itong si Harem. Humingi ito ng tawad. Gulat na gulat ako noon. Partikular ito sa sitwasyon ko na hindi niya daw napanagutan. Ang totoo ay gustong gusto niya umano pero may pumipigil lang. Brad, anong pumipigil? Engot ka ba? Desisyon mo to dahil malaki ka na. Kahit pa magulang, hindi ka mapipigilan kung yung gusto mo lalo't patungkol sa babaeng napabuntisan mo. Gagawa-gawa ka ng kung ano tapos aatras ka din sa huli. Naiintindihan ko yung lahat. Alam ko yun yung iniisip nyo pero kapag ginawa ko ito, may mangyayari kay Mika. Mika, ang pangako ko na panagutan ka at tinupad ko pero mamamatay ka kasi kapag hindi ako umatras Madadamay pa yung anak natin. Mas pipiliin ko pang lumayo na lang kesa naman sa may mangyari sa'yo. Ang sabi ko, naguguluhan ako. Paanong mamamatay? Babarilin ba? Sabi ko pwede namang lumayo kami. Yan ay kapag ginusto niya. Sinabi kong sosoportan ako ng mga magulang ko
pati ang kapatid ko noon. Pero ganun na lamang ang panlalaki ng mga mata ko sa namutawi sa bibig niya. Binoboya daw siya ng kanyang tatay sa isang babae. Napagkasunduan na daw ito ng hindi niya alam. At kapag hindi daw siya sumunod, mamamatay ako noon. Medyo nakakabaliw man isipin pero aswang si tatay. Gusto niya masunod yung kultura nila. Wala na si nanay, di ba? Kami na lang ng kapatid ko. Hindi kami aswang ng mga kapatid ko pero gusto ng tatay na maging ganun kami. Nakipagsundo siya sa kauri niya na mapapangasawa ko daw. Dumalaw pa nga sa bahay. Ang sakit sa kalooban na napipilitan ka lang. Sino bang hindi maggulat sa sinabi niya? Mabilis na pumasok sa isip ko na baka ito ang dahilan kung bakit ako inaaswang. Gaya ng sabi ko kanina, di ba? Sa daming buntis namin, bakit ako lang? Sumabat si kuya. Sinabi niyang aswang din si Arem. Dahil sinong makakagawa nung naglaho na lang bigla ng kumabig sa puno? Ayon naman dito kay Arem, hindi daw siya aswang. Pero may nalalaman siya sa tinatawag na linlang. Ginagamit ito ng kanyang ama. Orasyon lang naman daw yun at kaya niyang gawin ito. Hindi ako aswang. Maniwala ka sa akin. Sige, paniniwalaan kita. Pero magagawan ba ng paraan ng problema mo? Gaya ng sinabi ng kapatid ko, pwede kayo magpakalayo-layo. Payag ako doon. Maraming salamat po. Pwede nga yun. Salamat at alam ko nang pwede dahil pumayag ka. Mamaya dadalaw ako. Ipagpatuloy niyo lang yung paglagay ng pangontra sa bahay niyo. Hindi makakalapit si tatay. Siya yung umaaswang. Pinagsasabihan ko pero ayaw magpapigil dahil nga panay ako bigkas sa kanya patungkol sa babaeng napabuntisan ko. Na yun yung gusto ko at hindi ako makikipagsundo sa isang aswang. Sabi ni Arem. Sabi ko na nga ba yun ang dahilan eh. Pero nabuhayan ang loob ko noon sa likod ng bantang nakahatang. Mahal na mahal ko kasi si Arem, Sir Seth. Ibibigay ko ba yung pagkababae ko kung hindi, di ba? Umuwi kami. Sumabay pa sa amin si Arem. Niyakap ako nito at hinalikan. Si kuya naman nakita kong panatag. Napapangiti pa ito. Humiwalay na si Arem nang makarating na kami malapit sa merkado. Nang makauwi na ay sinabi naming lahat sa mga magulang ang naganap kanina. Natuwa ang tatay bagamat inaaswang ako. Pero desidido palang lalaki. Si nanay naman ay nag-aalala. Ayaw pumayag. Hayaan na lamang daw yun, gawa ng delikado talaga. Ayos na yung walang tumayong ama. Tanggap naman daw nila ito. Pero ipinaliwanag ko na gusto ko talaga makasama ang tatay ng anak ko noon. Hayaan mo na lang, Bea. Tayo nga nagtanan di ba? Kapag dumating ang lalaki, sisibat ka agad kayo Ako nang bahala sa gastos. Magpapadal din ako ng pera. Ako lang ang makakaalam sa kung saan kayo tutungo Umiiyak ako noon. Hindi ako makapaniwala na ganun kalalim ang malasakit ni tatay sa akin. Mga 6:00 dumating si Arem. Hindi nga aswang ito gawa ng nakapasok ng bahay. Pero pinatikim muna ng 2 sakong sermon. Pinadama ng mga magulang ko ang hinanakit nila noong mga panahong wala umanong nanagot sa pagkabuntis ko. Hindi naman sumasagot si Arem. May dalang bag yun. Hawak ko ang bag at alam niyo ba kung anong laman? Mga pera. Napakarami. Hinayaan ko lang kasi nga naroroon yung mga magulang ko. Pero umalis na kami at doon ako nagtatanong. Sabi naman ni Arem ay galing sa kaba ng tatay niya. Kumuha lang naman siya ng konti. Mantakin niyo, Sir Seth, konti lang daw yun. Mayaman pala Doon ko palang napagtanto sasapat talaga yung salaping yun para makapagsimula ng pamilya. Malayo ang pinuntahan namin. Sa may Masbate kami noon. Masaya na may halong pangamba. Nataniman na ng takot ang diwa ko. Nung nanganak na ako, ilang araw ang lumipas. Biglang dumating itong tatay ni Arem. Nasa isang pasilidad kami noon na nangungupahan. Gulat na gulat talaga kami.
At gabi pa ito nangyari. Sabi sa sarili ko paano kami nasundan ito. Hanggang sa nagsalita ang tatay niya. Humingi ng tawad. Nakasubaybay daw siya sa amin pero wala siyang ginawang masama. Kahit doon sa Masbate, nakasubaybay din siya. Nangupahan din naman ang tatay niya doon para lamang batyag. Pero hindi pagmamatyag na nagbabanta kundi binabantay niya daw kami. Dugong aswang pa naman umano si Arem kahit hindi ito ganap. Baka pagkadiskitahan. Nasukat niya ng gusto ang katatagan ng anak niya. Na kayang talikuran ng kulturang gusto niyang mangyari, kapalit ng hinahangad nito makasama lamang ang totoong minamahal sa buhay. Isang banta lang naman yung pagsabi niya na may mangyari sa akin. Tinakot niya lang umano ang anak niya pero ang totoo, wala talaga itong gagawin. Nang mga panahong dumadalaw daw siya doon sa bahay-bahay namin kasama ng magulang ko sinisigurado niya lang naligtas sa magiging apo niya. May kung anong ginawa daw siya sa akin para hindi hamakin ng kung sinong aswang. Kung masama pa daw siya, matagal na akong patay. Dahil kaya niyang gawin yun ng walang kahirap-hirap. Napaiyak ako. Yumakap si Arem dito. Nagpasalamat at tanggap na pala ng tatay niya. Aba, isipin niyong hindi lang ang ama niyang naroroon dahil kasama din ito mga kapatid ni Arem na babae. Mga kaidaran ni Kuya Idan yon. Nasa may unahan lang nakatanaw sa amin. Lumapit lamang yun ng tawagin ng padre di pamilya. Sabi ng kapatid na babae ni Arem, siya na lamang susunod sa kultura para naman kahit papano. May maipagmalaki daw ang tatay niya. Bumalik kami ng Leyte tapos kinausap ni Arem ang mga magulang ko. Ngayon na nga, hanggang doon sa Masbate ay nasundan kami ng tatay niya. Pwede na daw kaming may kasal noon. Wala nang pamamanhikan pa kasi nga wala yun sa nakaugalian ng tatay niya. Sapat na yung tanggap nito ang kanyang napiling kinabukasan. Kinasal kami. Kala ko talaga walang happy ending Kala ko magiging single mother ako.